Brothers and sisters, as I ask, are we ready church? Ano ba ang church sa ating lahat? Madalas natin sinasabi na ang church ay isang organisasyon. Sa maraming tao, ang church ay yung building mismo. At maraming mga church ngayon, nakakalungkot man, ay ini-incorporate doon sa pastor. Parang church kasi ni pastor yun. Na minsan, nawawala ang ating focus doon sa ating Panginoon. At minsan, may mga hindi pagkakaunawaan sa kapwa mga mananampalataya at minsan sa pastor din, ang nangyayari sa atin ay nawawala tayo sa focus. Sino ba ang ano? So, as we recall our church, nandito ang mga mami and dad, matagal na ang ating congregation, and I believe that this church ay come and go. Come and go, maging sino man ang mga pastor dito, mawala man ang mga dating pastor, may pastor na bago. As a church, we must remain manatili. Hindi tayo nakabase sa pastor, sa mga pamunuan, kung hindi ang ating mga puso't isipan ay dapat nakapokus sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Uulit ko, ang church na to ay hindi church ni pastor. Leaders, pastors may come and go, but the church will remain dahil tayo po ang binubuo. I can be an ordinary member, and we can still all continue. Ang importante, hindi mawala yung ating focus sa church. So, in many surveys, alam niyo ba na napakaraming mga churches ang nagsasara at napakaraming mga ministers ang umaalis sa ministry because of many situations, napakaraming hadlang, hindi lamang finances. Ako, marami kasing nababalitaan ang laging problema ng mga pastor daw yung finances. Para sa akin, hindi yun ang madalas na problema. Ang kadalas na problema ng mga churches, ang mga leaders na umaalis sa ministry ay nabe-burn sila. Nabe-burn doon sa ministry, nabe-burn doon sa sitwasyon, and kung titingnan nga natin, mas mahirap ang sitwasyon ng mga workers natin dito because nagtatrabaho. Hindi tulad sa Pilipinas, ang mga pastor ay full-time. Hindi sila nagtatrabaho ng iba, nandun lang sila. Tulad nung natin dito, yung pastor dito sa church na ito, full-time sila dito. Unlike yung nating mga Pilipino, marami sa atin, dito sa Bologna, sa Roma, sa Milan, puro sabihin natin parang working pastor, part-time pastors. Ganoon ang ating senaryo ng mga workers. But to sum up everything, ano ba yung kailangan natin? To remain strong, to remain faithful. At ito po yung ating mensahe, a mass for a strong church. At ang ating context ay makikita natin sa Matthew 16 verse 18. At ito po ang sinasabi. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na napakabuti niyo. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo
na kami ay muling nakapagtipon-tipon sa kabila po ng kaabalahan, kapaguran, Panginoon, at mga pinagdadaanan sa mga sitwasyon, Panginoon, ay naririto po kami. Marami man sa amin ang wala, Panginoon, ay magpapatuloy po kami. Kaming naririto, Panginoon, ay samahan niyo po kami sa pakikinig ng inyong mensahe at makita po namin ang aplikasyon nito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So brothers and sisters, a church, as we said, is a collection of people who come in faith in Christ our Lord as Savior. Ang church po ay nag-i-exist lamang dahil tinanggap natin si Kristo. At sa ating buhay bilang mga mananampalataya, hindi ko alam kung ano ang ating stand when we go to church. No? Is it an obligation? No? O we are incomplete kapag hindi tayo nakapag-church? Nung bata ako, lagi kong naririnig sa aking mga magulang at kahit doon sa aming mga teachers, obligasyon natin. Obligasyon natin na kapag araw ng linggo tayo ay magsisimba. Obligasyon natin na tayo ay pupunta sa church. No? But brothers and sisters, as we grow, as we mature, ano ba sa tingin nyo ang church? Yung pagpunta pa sa church ay obligasyon? O gusto na natin talagang pumunta sa church? Kayo lang makakasagot niya. Kasi dapat, as we mature, no, the obligation must be, hindi na dapat obligation. Kailangan gugustuhin na natin. And this will be a part. No? Minsan kasi, kailangan muna natin maging obligasyon bago gustuhin. No? Dahil kapag dun sa obligasyon pala, sumablay na tayo mga kapatid, hindi natin, tandaan nyo, hindi tayo darating doon sa punto na gusto na natin. No? Kasi kailangan makapag-break to tayo doon sa obligation. At dumating doon sa punto na kulang na ang linggo kapag hindi tayo makapagsisimba. No? So brothers and sisters, in a church, maraming division. No? Maraming nadidibay. Pero ang nakalulungkot mga kapatid, ang sanhi ng mga divisyon ng mga churches, no? At dapat kasi ang unang strong, no, for a strong church is a strong church must have a biblical and correct doctrine. No? Kailangan tama. No? Kaya nga tinatanong ko madalas sa ating mga church members, no, alam niyo ba ang doktrina ng iglesia? Alam niyo ba yung doktrina ng church natin? Pag meron kayo nakausap, sa akin nagsisimba, ito sa Methodist. No? Ano ba ang paraan ng kaligtasan nyo dyan? No? Kailangan alam yung sagutin yan. Kasi pag hindi natin nakasagot yan, parang umaatin tayo, hindi natin alam kung anong doktrina ng ating iglesia. No? So dapat alam natin yan. No? At tulad ng sinabi ko, maraming mga churches na ditibay hindi dahil dito. No? Minsan kasi, okay lang pumunta ka sa isang church. No? Against ito dun sa pinaniniwalaan mo. Against ito sa doktrina mo. Okay lang na maalis ka. No? Kasi hindi yun, labag yun doon sa doktrina mo Pero, ang nakalulungkot mga kapatid, maraming churches ang nadidibay, hindi dahil dito. No? Hindi dahil doon sa doctrinal difference, kung hindi doon sa mga personal differences ng mga tao. Totoo? Wala pa akong nabalitaan na nag-divide ng church na dahil dito. No? Siguro ito pa lang sa IMC natin dahil sa kaso ng LGBT. No? Pero maraming mga churches, no? Ang division is because of their personal attitude, personal interest, no? Personal preference. Yung mga personal na paniniwala, yung mga stand nila, yun ang dahilan ng pagdidibide, hindi dahil dito. No? But brothers and sisters, for us to have a strong church, no, kailangan alam natin ito. Hindi pwede yung kahit mali, nagiging tama. Dahil yun yung karamihan. Yung pag-inutos ng gobyerno, dapat maging pro tayo
susunod na tayo. Tulad nga yung case nga yung sa UMC natin, no? Ito ay magiging malaking division sa atin, no? Yung mga naniniwala doon sa LGBTQ, no? At yung mga mag-remain as a traditional church. No? Para sa akin, yung division, when it comes to doctrine, okay lang yan. Kasi, hindi pwedeng ituwid yung baluktot. No? So, brothers and sisters, kailangan alam natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. No? And I think our church, and in this pulpit, no, hindi tayo nagkulang dyan. Doon sa pagtuturo kung ano talaga yung dapat na stand natin. No? Especially doon sa issue ngayon, doon sa ating United Methodist Church. So brothers and sisters, ang iglesia po is a living organism. And personally, I believe, no, kailangan magkaroon tayo ng strong stand. Kung ano yung tama, no, yun dapat yung ating maging stand. Hindi dahil maiipit tayo ng kung ano pa man. So brothers and sisters, para kasi ganyan, no? The church is like a vessel, no? A vehicle, no? Parang sasakyan, parang bangka. No? Oo, makakapaglayag ito. No? Pero pag may problema, nasira, may butas, mga kapatid, ito po ay lulubog. No? Maaaring hindi ito makarating doon sa paroroonan. So, ganoon po. Maraming mga segue. Marami tayo mga nababalitaan ngayon na mga false churches. At dapat tayong maging maingat dito. So, another, a strong church is practicing faith. Ang madalas yung marinig sa akin as Christians, as a Christians ngayon, maraming churches, they compartmentalize. Madalas yung narinig yung salitang compartmentalize. Na hanggang doon na lang yung pagiging mananampalataya. Madalas, sa isip na lang tayo, sa labi, pero kulang tayo sa gawa. No? So, brothers and sisters, for us to have a strong church, kailangan na pa-practice natin yan. At ang practice niyan ay doon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. No? Paano natin mabivisualize ito, Pastor? Kailangan itong mga kapatid ay mapapractice natin. Yun nga yung mahirap sa atin, no? Kahit sa atin, maging leader ka man o ordinary member, ang hirap, no, sa atin na maipamuha yung mga nalalaman natin. Madalas alam lang natin. Ako, even as a pastor, minsan, mahirap pa yun no? Na marami kang alam. Kasi marami kang alam, tapos hindi mo naman nagagawa, hindi mo ma-apply, mas mahirap. So, sa atin, bilang mga mananampalataya, we must exercise our faith. Unang-una, ano yung sablay ng lahat ng mananampalataya? Do not, W, do not worry. Yan ang sablay natin. Lahat, nag-worry tayo. So, in our life as Christians, brothers and sisters, we must practice our faith. Magmamanifest yan in the way we live, in the way we give, in the way we worship, and in the way we serve God. No? Kaya, as a strong church, no, yung faith, no? Kapag kasi puro lang tayo, intake lang tayo ng knowledge, no? Pero hindi natin ito ma-practice sa ating mga buhay, mga kapatid, there will come a time na magiging danger ito. Kasi mas mainam yung, minsan nga, mas mainam pa yung konti na lang alam natin, at least napapractice natin lahat. No? Kaya kailangan our knowledge, no, must come hand in hand with our
Kailangan ma-apply natin yan. So, in a church, kailangan alam natin yan. So, how can we practice? How to have a strong church by practicing faith? Sa Pilipinas, sa atin hindi naman masyadong problema ito. Ang problema ng maraming churches sa Pilipinas, maraming maliliit na church na hindi na lumalaki. Paano sila lalaki? Kasi lagi maliit yung kanilang funds. So, ba't maliit yung funds? Kasi nga, baka hindi na ipapractice yung faith. Kasi mga kapatid, you cannot give without faith. You cannot serve without faith. Kailangan yung faith mo, dahil nananalig ka sa Diyos, makapagbibigay ka. Dahil nananalig ka sa Diyos, makapaglilingkod ka. Kasi minsan, nag-aalala, kasi walang mag-aasikaso nito, kasi walang ganito, kasi baka kulangin mo. Yun ang problema, the worry. So, mga kapatid, it is a reminder for us to practice our faith. Kaya nga, madalas sa ating mga buhay, Lord, yung panalangin natin, dagdagan yung pananampalataya. Pero baka mamaya, habang dinadagdagan nga ng Diyos yung pananampalataya mo, baka hanggang doon ka na lang, hanggang sa pananampalataya lang na ganun pa rin. Walang manifestation. So brothers and sisters, kailangan there must be a manifestation of our faith. Kailangan merong gawa. So another, a strong church has a genuine love for one another. So, in the book of Philippians, familiar ba kayo sa Philippians? In the book of Philippians chapter 4, merong dalawang babae doon. Si Syntyche, kilala niyo si Syntyche? Narinig niyo na ba yun? Yung dalawang babae na may problema. At ito mga kapatid ay kamanggagawa ni Apostol Pablo na sinabi niya na ang mga ito ay nasa aklat ng buhay. Pero hindi binanggit doon kung ang problema ay doctrinal ba. Pero I am much certain, sigurado ako na hindi doctrinal ang problema nila. Kasi sigurado ako na in-address na yun ni Pablo, yung doktrina ang problema. And I believe the problem is personal. May personal differences. But this, for a church to be strong, kailangan magkaroon ng pag-ibig. Sabi nga, love conquers all. So, yan siguro yung isa sa mga pinakamahirap. Mahirap umibig, pastor, pag hindi ka ibig-ibig. Madalas lang na ang nagagawa natin ay mahalin yung mga kaibig-ibig. Pero mga kapatid, the church must have friendship. Kailangan magkaroon ng pagmamalasakit, pagmamahalan, pagkakaisa, pagsasama-sama. Ang mahirap lamang minsan, kahit konting malasakit, namamasama din. May mga concern na kapag tinutuwid natin, namamasama din. So, ang kailangan talaga ay unawain ang kalagayan ng bawat isa, kung ano man ito, at manaig ang pagmamahalan. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus in John 13:35, kung kayo'y may pagmamahalan sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad. So, lagi natin tandaan, our idea sa Christian is love. In the church, kailangan nagmamanifest lagi ang pag-ibig. So another, a strong church is a praying church. Mga kapatid, kailangan po ay nananalangin tayo. Pastor, nananalangin naman talaga ako eh. Pagising ko pa lang sa umaga, bago ko matulog, habang gumagawa ko, nananalangin ako. Ang tanong, nananalangin ba tayo para sa iba? Pastor, pinapanalangin ko yung asawa ko, yung anak ko.
Hindi yun. Pinapanalangin ba natin ang kapatiran? Pinapanalangin niyo ba si pastor? No? Pinapanalangin niyo ba yung ibang tao na makakilala niyo sa Diyos? Yung mga ganun. No? So, I think, brothers and sisters, po tayo sa parte na yung nagkukulang. No? Yung naipapanalangin natin yung ibang tao. No? And, brothers and sisters, for a church to be strong, kailangan lagi tayong manalangin. Especially if we are leaders. No? Lagi natin tatandaan, no, yung motto ko, na lagi kong sinasabi sa inyo, much is given, much is required. When you are a leader, no, much is expected to each and every one of us. Pag leader tayo, no, hindi tayong pwedeng basta-basta natitinag lang. No? May nakita tayong ayaw na tayo. No? May nakapagsabi ng ganito, no? Ayaw na. Hindi pwede. Kailangan maging matatag tayo, especially if we are leaders, brothers and sisters. And we must pray. No? We must pray for guidance. We must pray for discernment. Ano ba ang gusto ng Diyos? Baka kaya ako nakatanggap ng mga ganong kritisismo kasi kailangan kong baguhin ito. Kaya nga mga kapatid, ang kritisism, ang kritisismo mga kapatid, dalawa lang yan eh. Tanggapin natin bilang negatibo o bilang positibo. Pero nga mga kapatid, sino ba naman sa atin bilang magkakapatid ang gusto na dahil dun sa isang kritisismo ikasasama pala ng loob niya. Hindi. Kung alam lang natin na ikasasama ng loob, hindi natin sasabihin yun. Tama? No? Ang gusto natin mangyari mga kapatid is for us to be better. No? Even pastors. No? Ako, I am very grateful na meron akong mga kaibigan dito sa church na kahit sumama ang loob ko sa kanila, they will tell me, sasabihin nila sa akin, pastor, kailangan mo ng ganito, kung pwede lang sana ganito. And I appreciate them. No? Tinuturing ko silang mga tunay na kaibigan, mga kayamanan ko sa church na ito. But we must remember that criticism, no? Kailangan niya, we must accept. No? Hindi tayo dapat nagtatampo sa mga kritisismo. We must take it as positive, lalo na kung kanino nang gagaling. Kung sa kaaway mo ang galing yung kritisismo na yan, magalit ka. Pero kung alam mo, kaibigan mo yan, mahal ka yan, take it as positive. No? So pray. No, pray. Diba? Baka dito tayo sinusubok ng kalaban. Kung mahina tayo sa kritisismo, dito tayo susubukin. So, in the ministry as a Christian, kung ang kalaban ay hindi makakadaan sa pintuan na yan, dito siya dadaan. If Satan cannot come in the front door, he will enter the back door. At yun ang gustong-gusto ng kalaban. Sirain ng mga mana ng kalaban. If we are not faithful in prayer, brothers and sisters, talagang papasok at papasok. Because prayer expresses relationship. Kailangan. Ang number one kasing problema natin ng mga mananampalataya dito sa ibang bansa, even dun sa setup natin, we lack time. Ang hirap-hirap ng time natin dito. Time is very precious. Kulang na kulang tayo sa time. Ang hirap ng oras sa pagod ka sa trabaho, no? Yung minsan yung mga sharing doon sa mga classmate ko. Sabi niya, pastor, trabaho bahay naman, pag-uwi ng bahay, trabaho bang bahay pa din? Sabi ko, buti nga kayo, nasa bahay lang din eh. No, nandiyan lang kayo. Kaya sabi ko, ganyan talaga. May mga pagkakataon na talagang puro
reklamo yung naririnig na dahil alam ng ganun yung setup yung mga teachers, bigay pa ng bigay ng napakaraming assignment. Pero yun nga ang sitwasyon nga natin is very different. No? Yung relasyon, minsan yung time natin, kulang na yung time sa pamilya. No? Kulang, tapos may mga ministry pa tayo, no? Especially as a pastor o as a teacher. No? Ang hirap, i-balance it. No? But prayer will help us to recharge. Ma-recharge tayo lagi and it will show us our relationship. Pag lagi tayo nagpe-pray, yung relationship natin sa Diyos, yun yung makakatulong sa atin. Kung sa panahon na nanghihina tayo, sa panahon na kailangan natin yung guidance, we must always pray. So, pray for our needs, yung personal natin, and pray for other people. Hindi natin alam na konting-konti na lang, mapupundi na. Hindi pa pala natin pinag-pray. Konting-konti na lang, aayaw na. Konting-konti na lang, susuko na. Pero kung maraming nagpe-pray, kung maraming nagpe-pray, especially for your pastor, for your leaders, baka sabihin nyo naman, Pastor, sa sarili mo nga, hindi na ako makapag-pray. Pagpe-pray ko pa sila. Kalapisan naman na yata yan. Hindi ko na nga makapag-pray. Pastor, pagod na nga ako, hindi na nga ako makapag-pray. Pagpe-pray ko pa. Pagpe-pray pa kita. Na! No? So, brothers and sisters, dumadaan. As a church, sinasabi ko, pastor, the word pastor, alam niyo ba ang ibig sabihin ng pastor? Pastor is a Greek word for shepherd, an overseer. No? Pero mga kapatid, ang pastor ay sheep din. May mga sheep needs din ang pastor. No? Hindi po yun po ang nature. No? A nature, a very different nature. No? Ano yan, pastor? Playing coach? No, playing coach po ang pastor. He is a shepherd and he is a sheep at the same time. May mga sheep needs po kami mga pastors. At hindi, yun lang ang kaibahan. No? One time, may sinend yung si Pastor Willie ata yung nag-send. Yung picture ng pastor. Nakatalikod kasi siya, nakaganon. Maraming na palang sugat, maraming palang mga may sipat, may saksak, tapos nakaganon lang siya. Hindi nakikita yung okay. So, ganun din po ang pinoportray ng karamihan. Even though may mga hurts, may mga sufferings, kailangan pong i-portray na gano'n, na okay. For us to encourage. Kaya nga, napakalaki pong responsibilidad natin as a leader, na hindi tayo ma-discourage. At huwag tayong humila ng ibang tao pababa when we're down. Yun lamang po yung pinakikiusap ko sa bawat isa sa atin. Kapag down tayo, wag po tayong maging instrumento para maging down din yung iba. Minsan, nagigilty din ako kay Brother Bill, minsan. Tatawag yan, nagiging masyado akong honest. Kaya, magsisinungaling pa rin ako sa'yo. Pagtatawag ko. Kasi minsan masyadong mahirap din maging honest. Kasi baka na-absorb mo din yung negative, Ba't si pastor na to? Ganito pa. So, we must, kaya nga minsan, sinasabi ko, I am talking to you as a friend. I am talking to you not as a pastor. Kaya minsan, ganun yung ginagawa ko. Kasi, para maintindihan din, na tao din tayo. Tao din tayo. Hindi tayo perfecto at walang perfecto. Walang perfect pastor, walang perfect church.
brothers and sisters, ito ay lahat paalala sa atin. That for a strong church, kailangan natin na magkaroon tayo ng paninindigan sa tamang doktrina. Isa pamuhay natin ang ating pananampalataya. Na makita yung tunay na pananampalataya sa pamamagitan din ng ating mga gawa at pamumuhay. Yung ating pag-ibig, yung ating pagmamalasakit. Sana ma-realize ng kung meron man tayong mga ganong kapatiran na pilit natin inaabot, sana makita nila yung pagmamahal at hindi yung pangungulit natin. Patuloy tayong manalangin, hindi lamang sa ating mga sarili, kung hindi para sa ating iglesia. At mga kapatid, ito po ang sangkap ng isang malakas na iglesia. This is the secret of a strong church. Hindi po ito sa dami. Hindi po ito sa dami ng impluensya, sa dami ng pera ng church, sa dami ng miyembro, sa mga privileges na nakukuha. Kung hindi ito ay makatutulong sa atin for us to continue as true believers of our Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.